At ayan po mga ka-crypto, may isang mainit na usapin po tayo dito na mabilis na kumalat sa buong crypto community at nagdulot po ng iba't ibang reaksyon mula sa mga holders. Ang usaping ito ay tungkol po sa isang viral claim na nagsasabing ang mismong opisyal na website ng Ripple ay may dalang projection na aabot po sa $349 ang presyo ni XRP. Yan, sa susunod na 7 years. Yan, 7 taon. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balitang ito sa iba't ibang social media platforms, agad itong umani ng sari-saring komento at debate. Ang linya po sa pagitan ng mga haka-haka ng community at ng aktual na opisyal na impormasyon mula sa kumpanya ay naging malabo para sa marami. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang buong detalye ng isyong ito ng walang halong labis na komplikasyon. Kaya aalamin natin kung ano ang sinasabi ng mga analyst at kung ano ang aktual na katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba kumalat ang $349 XRP prediction sa internet. Ang buong issue ay nagsimula ng maglabas po ng pahayag ang crypto analyst dito na si Steph is Crypto. Ayon po sa kanyang mga ibinahaging impormasyon dito, may mga nakita umano siyang datos sa website ng Ripple na nagpapakita o nag-a-assume ng hinaharap na halaga na aabot po sa $349. Yan, ang pahayag na ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon dahil sa laki ng numerong binanggit. Yan, lalo na para sa mga taong matagal nang nag-aabang ng malaking pagbabago sa presyo ng token. Yan, nakikita po natin dito, naka 48.2k views na po ang post na ito ni Steph is Crypto. Ngayon sa aking opinyon, kung susuriin natin ang ganitong klaseng mga balita, madaling maunawaan kung bakit mabilis itong kumakalat. Gusto ng bawat holder na makakita ng magandang balita at mataas na projection para sa kanilang portfolio. Pero bilang mga taga-subaybay ng market, kailangan natin na maging maingat sa pagtanggap ng mga impormasyon na galing sa mga simpleng post online. Ang pananaw po ng analyst dito na si Steph is Crypto ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ngunit nagdala rin ito ng matinding kalituhan dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya mula sa mismong kumpanya ng Ripple. Para sa akin, ang mga ganitong klase ng projection ay madalas na nagmumula sa personal na interpretasyon ng isang tao sa halip na isang opisyal na pahayag. Kailangan nating matutong maghiwalay kung ano ang pangarap ng community at kung ano ang opisyal na dokumento ng kumpanya. Ngayon ay paano po ba tinututulan ng XRP Army ang $349 na claim na ito? Ayan, hindi po nagtagal ang ilang sandali dahil bago po nag-react ang iba pang mga kilalang community member. At yan ay sa kabila po kasi ng isang trader na kilala bilang si Shane. Yan, highlight lamang po natin. Si Shane. Yan, ayon sa kanya, ang opisyal na website ng Ripple ay kailanman hindi naglabas ng anumang hula o projection na magiging $349 ang presyo ng XRP. Kaya sa aking opinion, sangayon ako sa naging reaction ni Shane dito. Ipinunto po niya na ang mga numerong binanggit sa internet, dito sa internet, ay kadalasang nagmumula sa maling pag-unawa sa mga datos tungkol sa tokenized assets. Marami ang nag-akala na kapag trilyong dolyar na halaga ng mga tokenized assets ang dumaan sa cross-chain infrastructure o sa pamamagitan po ng RLUSD,
otomatiko itong magiging direktang demand na magtutulak kay XRP para umabot sa nasabing presyo. Ngunit ayon po sa paliwanag ni Shane, ang relasyon sa pagitan ng market capitalization ng mga tokenized assets at ang halaga ng XRP ay napaka-komplikado. Hindi po ito isang simpleng mathematical equation na kung saan kung gaano kalaki ang assets ay ganoon din ang itataas ng presyo ng bawat token. Ang pananaw na ito ay nagbibigay po ng mas makatotohanang perspektibo para sa atin. Ngayon ay ano ba ang tunay na papel ng XRP sa cross-border settlements? Dagdag pa sa kanyang paliwanag ay nilinaw po ni Shane na bagamat si XRP ay idinisenyo para magsilbing isang tulay o bridge asset sa ilang mga sitwasyon, lalo na sa transaksyong hindi gumagamit ng US dollar o kaya ay sa mga pandaigdigang transaction or global transaction, hindi ito nangangahulugan na ang buong volume ng sistema ay direktang magdidikta ng fixed valuation para sa token. Yan. Sa aking opinion, ang punto po ni Shane dito tungkol sa pagiging bridge asset ay napakahalaga para sa ating pag-unawa. Kung iisipin natin ang paggamit po kay XRP bilang bridge ay nangangahulugan na dadaan ito sa network. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangan nitong ilak ang buong halaga ng bawat transaction sa loob ng sariling tong market cap sa parehong paraan na iniisip ng iba. Ang utility ng isang asset ay hindi laging direktang katumbas ng astronomical price targets kung walang sapat na structural backing mula sa aktual na demand sa loob ng mga regulasyon. Ayon sa mga eksperto at saka analyst, ang cross-border settlements ay isang malaking market. Ngunit sa XRP ay bahagi lamang ng mas malaking infrastructure. Ang pag-unawa sa limitasyon at totoong gamit nito ay nagliligtas sa atin sa maling pag-asa na dulot ng mga viral na haka-haka sa social media. Ngayon ay bakit hindi kailanman maglalabas ang Ripple ng opisyal na price forecast? Sa kabila ng mga balitang patuloy na nag-aagawan ng atensyon online, ang katotohanan ay nananatiling malinaw. Ang opisyal na website ng Ripple ay walang inilalathalang anumang valuation model na nagsasabing aabot sa $349 ang presyo ni XRP sa susunod na 7 taon. Kaya bilang isang regulated financial technology company, ang Ripple ay mahigpit na umiwas sa pagbibigay ng pampublikong target sa presyo. Ngayon sa aking opinyon, napaka-loyal ng suporta ng XRP Army. Ngunit ang paglalabas ng opisyal na price forecast ay isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang kumpanyang tulad ng Ripple. Bilang isang pinagkakatiwalaang financial technology provider na nakikipagtulungan sa mga bangko at institution sa buong mundo, ang pagbibigay ng sariling price targets o valuation projections para sa kanilang sariling digital assets ay maglalagay sa kanila sa napakalaking legal at regulatory risk. Maaari silang kasuhan ng market manipulation o kaya ay magkaroon ng problema sa mga regulator tulad po ng SEC. Kaya naman lubhang napaka-imposible na makita ang mga ganitong projection sa kanilang opisyal na mga pahina. Karamihan sa mga nakikita natin online ay nagmumula lamang sa mga gawa-gawa ng community, speculative analysis o kaya ay mga edited graphics na pinalalabas na tila galing sa mismong kumpanya. At ayan sa kabuuan, mahalagang tandaan po natin na ang viral na $349 yan in over the next 7 years
ay isa lamang produkto ng interpretasyon ng community at hindi po isang opisyal na pahayag mula sa Ripple. Bagamat ang mga balita tungkol sa tokenization at institutional adoption ay patuloy na nagbibigay ng sigla sa market, ang pagiging mapanuri sa bawat impormasyon na ating nababasa online ang ating pinakamagandang panlaban laban sa maling akala. Kaya manatili po tayong edukado, sundin ang mga tamang datos at huwag agad magpapadala sa mga numerong walang matibay na opisyal na batayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.